Si Eva at Adan, kung tatanungin niyo yung chorus, hindi sa akin nagmula. Kasi nakakalungkot, hindi kayo kilala. Yung boses nyo, pumalat, ginamit ng mga kung saan-saan sinisin yung mga kilalang tao sa TikTok, pero hindi ho sila kilala. Alam mo ba, mahal mo na, wala tayong magagawa, mahal. Yo, what's up mga ka-street? Nandito tayo ngayon sa Cubao para kamustahin yung nagpasikat ng kantang Eva at Adan. Tara, samahan niyo ako. Sir! Musta? Maraming Tara, pasok tayo. Pasok tayo. Tara. Ano sir, ano itong pinagkakabalaan mo sir? Ito, may business tayo na hinahawakan ni na-handle dito sa Cubao. Ito yung mga product natin. Ito yung Yummy Delicious na kung saan tayo rin po ang brand ambassador. Tayo gumawa ng officially jingle nito. Check nyo sa YouTube, saka sa Spotify, kahit sa Facebook. So, ito ang Yummy Delicious at yummy na, delicious pa. Ano yun sir, juice? Juices. Gusto nyo bumili ng ganito, ay pwede kayo mag-PM sa aming officially page sa AMG Family Enterprise o kaya sa ating TikTok, meron tayo sa TikTok shop nito, AMG Family. And then sa Lazada sa Shopee, AMG Family Enterprise. So lahat yan meron na po tayo. Yo, what up? Ako nga pala ba't nandito tayo ngayon sa Street TV Official? Mag-subscribe na kayo para mas marami pang kwentong Makata. Magandang araw para sa lahat. Nagsimula ako sa music, radyo. Di battery na radyo. Dahil ako ay galing ng probinsya. So, sa probinsya namin, wala kaming kuryente. Pero kami radyo, di battery. Every Sunday, merong program doon sa pinapakinggan kong station na nagpapatugtog ng mga rap. Nagpapatugtog ng mga rap example. Like, for example, mga kanta ni Glock 9, pinapatugtog nila every Sunday doon sa station na yun at tinaabangan ko yung oras na yun. Doon ako nagkaroon ng interest. Doon ko rin una napakinggan yung rap na parang kakaiba siya. Iba yung dating sa akin nung narinig ko yung rap na yun ni Glock 9 doon sa radio. Sa pagsusulat ng sarili kong kanta, dahil nga sa nagkaroon na ako ng interest Kumbaga, gusto ko yung ginagawa niya. Gusto ko rin maging katulad nun. Inalam ko rin talaga. Hanggang sa dumating sa punto na mula sa probinsya namin, sa Masbate, galing ako ng Masbate, sa probinsya namin sa Masbate, pagkatapos ko mag-aral ng high school, napunta ako ng Cavite para magtrabaho. And then, nanonood ako noon one time ng pelikula, yung Pitch Perfect, kung alam niyo yung Pitch Perfect na pelikula. Merong part doon na may beat na tinutugtog. Kaya ko siyang sabayan ng freestyle. Hanggang sa nalaman ko na yung ginagawa ko, ang tawag pala doon freestyle, na pwede ko siyang isulat and then at the same time, yun na pala yun. Hanggang sa dumating sa punto na meron akong nakilala na rapper din. Siya ngayon, ang nakakita ng talent na meron ako at siya ang nagtanong sa akin na, nasubukan mo na bang mag-recording? Nakapag-record ka na ba? Hindi pa hindi ko nga alam kung ano yung recording studio Sama kita. Doon nagsimula. Paranaque days. From Cavite, medyo nakabisado ko na tong paikot-ikot na rin ako. Sobra kasi ang pamilya namin dito sa Maynila, kalat din. Meron kaming Cavite, merong Bulacan, merong sentro ng Maynila. From Cavite, nalipat ako ng Bikutan, Upper Bikutan. Doon ko ngayon nakilala yung rapper na tinutukoy ko na nakapag-record na siya one time sa recording studio. Siya ngayon ang nag-udyok sa akin na sama ka sa akin. Gawa tayo ng kanta tapos i-record natin doon sa Paranaque. So from Bikutan to Paranaque, binahin namin para mag-record doon. Pwede bang i-shoutout yung shoutout kay Yang Gao ng Silverio Records dyan sa Paranaque. So malaking utang na loob natin dyan dahil dyan tayo unang lumapat. Dyan tayo unang bumuga ng magkaroon ng sariling kanta ng naka-record talaga. Actually, sumasali din talaga ako ng mga rap contest. Sumasali rin ako ng mga rap contest dito sa Bulacan. Dumadayo pa ako doon sa Kalumpit ng rap contest. Tapos nung naman sa Cavite, sa Rosario. So, sumasali rin ako ng rap contest. Maganda rin kasi yung part na makikita mo na hindi ka maging kampante. Kasi doon sa part nung paligsahan, makikita mo na meron pang mas magagaling kaysa sa'yo. Pinaka hindi ko malilimutan sa Sinilayang Rap Contest, meron Rosario Cavite, meron tinawag na pangalan na champion. Akala ko ako lang, kapangalan ko. Sorry. Kapangalan ko,
Ay, hindi naman talaga pangalan. Katunog ng pangalan ko. Nalimutan ko, hindi ko na mabanggit yung ano niya. Kasi rap name ko nga, Nab. Nung sabi ko, ako ba yun? Sabi naman ng mga kasama ko sa table, ikaw na yun. Di tumayo ako ngayon. Sabi ko, pero hindi ko masyadong kampante. Hanggang sa tumayo yung talagang champion dun sa harapan. Yun ang hindi ko makakalimutan, di ba? Parang nakakainis, nakakatawa na. Iba pala. Oh, iba pala, hindi pala ako. So, yun, sa parte na yun, masasabi mo na, meron taong mas magagaling pa kaysa sa'yo. Merong mga artist, rapper na magagaling pa kaysa sa'yo. Kaya, wala kang ibang gagawin, kundi galingan mo pa ng galingan. Mas i-improve pa kung ano yung meron ka ngayon. Sa Nab, ang real name ko kasi ay Nobert Berdin. So, sa Nobert, kinuha ko doon yung Nob. Tapos yung Berdin, yung last name ko, kinuha ko ngayon yung first letter doon sa B, kaya siya naging N-O-B-B. So, pag tinawag na siya or pag binanggit na siya, ang tono niya na ay Nab. So, doon nagmula si Nab. Real name ko pa rin naman. Marami na rin mga pinagdaanan po si Nab, no? Napagdaanan ko rin maging sign artist ng isang record label. Ganun pala yung pagiging artist na may humahawak sa yung record label. Actually, that time, wala naman akong idea pa sa kung ano talaga yung kalakaran dito sa ginagalawan natin. Hindi ko tinitingnan masyado yung pera sa likod ng sakripisyo hirap dito sa pinasok ko. Dahil masaya ako dun sa ginagawa ko. Hindi ko masyadong tinitingnan yung pera. Basta ang importante sa akin, nakakagawa ko ng kanta, meron akong album, at meron akong music video na balang araw, mapapanood ng mga anak ko, ng apo ko. Parang yun yung parang pinakayamanan sa akin. Pero behind that situation, meron pala mga part na dun sa record label nga na ganun, ay may mga part na talagang pag hindi mo alam yung sitwasyon, pag hindi mo alam yung proseso, ay talagang bubulagin ka nila sa kung ano yung pinapakita lang sa'yo na harap ng salamin, yung sa likuran ng salamin, hindi mo alam. Sa madaling salita, medyo naguyo tayo. Konti lang naman. Konti lang naman. Ebat Adan. Ay, oo. Saan ba nagmula yan? Si Ebat Adan. Actually, si Ebat Adan, kung tatanungin niyo yung chorus, hindi sa akin nagmula. Hindi ako yung sumulat ng chorus. Aminado ako doon. Hindi rin ako yung tumono. Aminado ako doon. Ang Ebat Adan, yung part po ng chorus, kung naririnig nyo na, alam mo ba, mahal mo na, galing po yun sa isang memes. Kung napapanood nyo yung dating viral na si Mac, tama na. Wala tayong magagawa, mahal mo na. Siya po yung medyo matabang lalaki na sinusuntok yung halaman. Doon po nang galing yon. At yung Ebat Adan naman po, ay galing po ito sa knock-knock jokes ni Malupito na, knock-knock man, gano'n. Teach me how to dog it. Ebat Adan, doon siya nagmula, kinonvert lang siya. Kinonvert siya, yung from Makmak to Malupitin, kinonvert siya ng mga Tondo Boys, Secret Supply. Yung mga bata na nag-viral na nagiinuman na nakahubad ng damit. Sila yung nagtono nun, nag-convert nun. Hanggang sa dumating sa in-upload nila yun, kinabukasan nag-viral, ginawan ko siya ng full. From mula yung original na yun na vocals nila doon na nagtatawanan sila, hindi ko yung tinanggal. Kinuha ko yun and then ginawan ko siya ng verse. Gamit pa rin yung beat na ginawa nila, kaya copyright doon eh. Gamit pa rin yung beat na ginamit nila, kaya alam ko yung beat na ginamit nila, kaya kung nakuha sa YouTube, idinikit ko ngayon yung ginawa nilang chorus, nilagyan ko ngayon ng first verse. And then, in-upload ko, nag-viral naman ngayon yung ginawa ko. Same siya nag-viral. Yung gawa ng Tondo at gawa ko, pareha siya nag-viral. Hanggang sa dumating sa punto na nagkaroon kami ng pag-uusap nila. Kaya ako sila nakilala lang nila ako. Dahil dun sa ginawa nga namin magkabilang sheets. Ngayon, ang nangyari, nagkaroon kami ng deal. Sabi ko, nagkasundo kami sa part na gawan na lang natin ng talagang seryosong kanta. Gawin natin buo, tapos, kasi nakakalungkot, hindi kayo kilala. Yung boses nyo, kumalat, ginamit ng mga kung saan-saan, sinisino yung mga kilalang tao sa TikTok, pero hindi ho sila kilala. Kaya naging concern ko doon, gawin nating officially yung music, ako magpa-process, kasi ako naman, totally kasi hindi rin nila alam, ako mismo nag-process, tapos gagawa natin to ng music video, ipapakita ko kayo. Kailangan makita nila na kayo yun, nag-viral na yun. Tapos, yung ginawa ko kasing verse, ginawa ko na siya ng kwento. From that nabuo nilang tono ng chorus,
ginawan ko siya ng kwento na para hindi siya boring pakinggan na paulit-ulit yung chorus. Ano ba ibig sabihin ng chorus? Nilagyan ko siya ng kwento. At yung kwento nung pagkagawa ko ng Eba't Adan ay yung bungad nga doon parang parang kasi yung chorus nga, alam mo ba, mahal mo na, wala tayong magagawa, mahal mo na. Parang meron kaming kaibigan na ikinu-comfort namin na parang, pre, walang masyadong isipin yan, wala tayong magagawa, mahal mo na. Idaan na lang natin sa inuman at kantahan yan. Tapos yung last verse yan, yung second verse, last verse, ang pinaka-twist doon ay hindi tayo habang buhay magkakasama. Hindi tayo habang buhay mga bata. Darating ang araw na magkakahiwa-hiwalay tayo, magkakanya-kanya tayo ng buhay. Ito ay gintong alaala na nagkasama-sama tayo ngayon sa sitwasyon na to. Anong pangalan ng grupo nila? Secret Supply. Secret Supply. Oo. Sila yung feature Secret Supply. Oo, kaya featuring Secret Supply. Pero hindi sila mga rap artist. Hindi rin sila mga singer. Talagang tambay sila dun sa shoutout sa Eva's Coffee. Yung pinakatambayan nila. May-ari ng Eva's Coffee. Parang yung mga bata na yun, alaga niya yun eh. Yun, parang nagkataon nun, birthday nung may-ari ng Eva's Coffee, kaya sila nagkaroon ng ganong inuman. Nabuo yung parang freestyle lang. Totally freestyle lang yun. Kalukuhan lang talaga. Hanggang sa, ang naging trabaho ko siguro doon ay binigyan natin ng buhay. Yung kalukuhan nila yun ay sineryoso natin. Kaya merong Eba't Adan na habang buhay maaalala ng mga tao. Kaya maganda yung meaning nung Eba't Adan. Hindi siya yung Promote mo sa music video. Yes, music video ng Eba't Adan. Ngayon po, anong petsa na ba tayo ngayon? 22. April 22 po ay pumasok po tayo sa number 28 po sa trending on music sa YouTube. Maraming salamat sa lahat ng tumangkilik, sa lahat ng mga nambash sa akin sa TikTok. So siguro ito na yung pinakasagot, no? Hindi naman talaga ako ang gumawa ng chorus. Pero ako yung bumuo ng kanta. Ako yung gumawa ng buhay, istorya doon sa kanta. Ako lahat, nag-shoot ng music video, nag-edit ng music video, ako po lahat yun. Gumawa ng sulat, ako lahat. So, ang parang, kung originality tatanong niyo sa akin, sasabihin ko na kagad sa inyo, hindi ako ang gumawa ng chorus, hindi rin sila, ang Secret Supply, ang gumawa ng chorus. Kasi may mga pinagkuhanan yon na confine lang. Nagkaroon, malaking collaboration to kung nagsama-sama, kumbaga. Yun po ang istorya ng Eba't Adan. Latest movement, hindi ako tumitigil sa paggawa ng kanta. Meron akong palabas na music video. Actually, nilabas ko na siya kahapon, anong sang araw, sa Spotify. Ang title nito ay High Pro. Kasama ko naman dito si Rosman, saka si Hailey Wan, ng Rapista Pamilya sa Bulacan. So, meron talaga akong ginagawa talagang tuloy-tuloy ng music. Palabas din ang music video noon. Actually, kakatapos ko lang din i-edit. Palabas na po ang music video rin ng High Pro. Abangan niyo po yan sa YouTube channel ko yan po sa Nabbirding. Maraming salamat. Siyempre, gusto ko i-shoutout ang owner ng AMG Panel Enterprise kay Sir Bong, Almario Narbasa, sa kay Madam Maricel Javier. So, sa kanila to. Ako pinagkatiwalaan nila dito sa Cubao, kaya tayo nandito. So, maraming salamat. Bernabis Cakes and Pastries at Navision Clothing. Yung clothing ko, supportahan nyo. Maraming salamat.